Yung Ephesians chapter 1. Kita na? 1 verse 9. Okay, sabi niya dyan, the Word of God says, He made known to us the mystery of His will, according to His kind intention, which He purposed in Him. So, kung tingnan nyo, yun din po yung ginamit yung word sa biblical terminology. The first thing that He said, He made known to us the mystery of His will. So, according to His kind intention, which He purposed. So, yung word ng purpose dito, nanggaling kanino? Kay God. Nanggaling sa Kanya. So, that's another thing. Another thing is in verse 11. Anong sabi sa verse 11 ng chapter 1 of Ephesians? Kita nyo? Also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things. Ito, karugtong nito ang Romans chapter 8, verses 28, 29, and 30. So, yung word of purpose dyan, nakakonect siya palagi kung ano yung gusto niya sabihin. Kasi God has a purpose in everything na ginagawa niya. So, in other words, when it comes to biblical terminologies, yung word na purpose ay nakarelate yan sa election. Chapter 9, verse 11. Ano sabi sa chapter 9, verse 11 ng Romans? Romans chapter 9, verse 11. Diba, familiar na tayo dyan? Pwede pakibasa, makita? Romans 9:11. Yet before the twins were born, or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election may stand. Pero nakasa. Okay. See? Kita nyo? Yet, sino yung twins na tinutukoy niya dito? Na bago pa rin ipanganak? Sino twins na tinutukoy niya dito? Sino yung anak ni Sarah? I will come and Sarah shall have sons. And the only this, but there was Rebecca. Sino yung anak ni Rebecca? Na asawa ni Isaac. Sino yung anak ni Isaac? Di ba si Abraham? Pagkatapos si Abraham, sino ang anak ni Abraham? Si Isaac. Pero may kapatid pa si Isaac. Ang kapatid niya si Ishmael at saka yung si Midian. Pero nakafocus sa kanya kay Isaac. Pagdating kay Isaac, sino yung asawa ni Isaac? Si Rebecca. Ang anak ni Isaac si Jacob. Pero si Jacob may kakambal. Sino yung kakambal ni Jacob? Si Esau. Si Esau, naalala niyo na? Si Esau ay kakambal ni Jacob. Twins sila. Sabi niya dito, before they were, ano yan? For though the twins were not yet born. Ibig sabihin, di pa pinapanganak ha? Sabi ng Bible, and had not done anything good or bad. Wala pang ginagawa. Mayroon kapag nasatyan ka ba, may ginawa ka ng masama o mabuti? Wala pa. Sabi ng Panginoon, and wala pa silang ginagawa anything good or bad, so that God's purpose of election might stand. He chose Jacob. Nakita niyo na? So, God's purpose might stand. Ang verse 9, chapter 9, kung nakita niyo na, Romans chapter 9, verse 11, and Romans chapter 8, verse 28. Balik kayo sa 8:28. Anong sabi niya sa 8:28 ng Romans? And we know that in all things work for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. See? God called us, alam niya ng lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti natin according to His Purpose. purpose pa rin. Elections. Election. Election. Not according to my purpose, but according to God's purpose. Kaya siya naging God eh, kasi alam niyang lahat eh. Kaya siya naging God kasi He knows. Powerful talaga siya. Okay, another thing. 2 Timothy 1:9. Anong sabi niya sa 2 Timothy 1:9? 2 Timothy 1:9. What does it say in 2 Timothy 1:9? He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. See, kita nyo? Before the beginning of time, God's purpose is to call us and to be holy. Not according to your own
pambira, malinaw na malinaw yan. Not according to your works that you might be saved, but according to the purpose of God. It was granted by grace in Christ Jesus from eternity past. And it was done from eternity. Klaro, malinaw? Ha? Clear ba yun? Meron kayong question doon? Wala pa. Pag may question, happy ako. Kasi pag walang question, dalawa lang, either naintindihan or... Sabi nga bakit ba mahirap ang turo, pastor? Hindi mahirap ang tinuturo. Mahirap lang tanggapin. Kasi may kainis na. Kasi pag sinabi mo mahirap, mahirap siya intindihin. Bakit? Kasi meron kang saba. Ang salita ng Panginoon na hindi mahirap intindihin, mahirap tanggapin minsan. Kasi may mga pasan-pasanin tayo. Kumbaga, yun ang nagpapahirap sa atin. Kung bakit ganun? Bakit ganun? Ay, ano sabi ng Bible? May magagawa ba ako? Ha? Kailangan ko bang diktahan ng Bible o kailangan akong diktahan ng Bible? Yan ang mga struggles ng maraming mga Kristiyano ngayon. They're trying to put their own style, their own belief, their own interpretation. Hindi nila hinahayaan basahin nila yung Bible. At yan na di ba? Alam nga namang iwasan ko to. So, that's another thing. Biblical terms that related to election is the word purpose. Ito, pag-aaralan natin ito isa-isa. Binibigyan pa lang kayo naman. This is only an introduction. So, ano yung council? So, ibig sabihin, isa pang related natin sa election na terminology is the word not only purpose, but also the word council. Okay, so Acts chapter 2, verse 23. Acts chapter 2, verse 23. Anong sabi sa 23? Pakibasa nga. 2:23. Nakita na? This is man was handed over you by God's deliberate plan and knowledge, foreknowledge in you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him. Mabigat yan. Ulitin natin, ha? Okay, now I'll stand. Gusto kong bigyan ng pasis ito. Maraming mga Kristiyano, hindi may pastors, nag-struggle doon nilang tanggapin ito. Bakit ka nag-struggle tanggapin ito? Yun yung nakalagay sa Bible. Right? Why are you struggling to accept this verse? Ang tagal ng foreknowledge pa sir? Foreknowledge. Ang foreknowledge bago pa nangyari, alam na ni God. Alam na ni God at tinlano na ni God. Right? Foreknowledge na sinasabi. Okay, sabi niya sa verse 23, this man, who is man? Jesus Christ. Okay. Sabi niya, this man, capital letter ba sa inyo dyan? Capital letter. Okay, this man. Sa ibang translation, that is capital letter na man. Nung sinabi niya man, yan po'y tumutukoy kay Jesus Christ. Sabi niya, verse 23, this man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge. Ibig sabihin predetermined plan, it was already planted. It was already known. Kailan daw? By the knowledge of God. Ang sabi niya, you nailed the cross by the hands. Pinako niyo sa krus, di ba? Sino yung pinako sa krus? Si Jesus Christ. Sabi niya, you nailed the cross by the hands of godless and put him to death. Anong next doon? Sino nag-utos nun? Sino nagplano nun? Si God. Bakit? Kasi ang plano ni God, the Father, that the Lord Jesus Christ will be crucified for your sin. Para maligtas tayo. Nakuha niyo? Ano nga sa ibang translation? Pakibasa nga sa ibang translation? 2:23. Ang sabi niyan? Nakuha niyo, ha? Him being delivered by the determined counsel and foreknowledge of God, we have taken him by wicked hands, have crucified and slain. So, okay. Ang ibig niya po sabihin dyan, that God predetermined, that God already planned that Jesus Christ would be die as part ng kapatawaran ng kasalanan natin. Alam na ni God the Father na ang kanyang anak na si Kristo ay
mamamatay. Kasi kung hindi niya alam, hindi siya all-knowing. Right? Nakukuha niyo ibig sabihin? Hindi niya alam yun. Ibig sabihin, aksidente pagkamatay ni Kristo. Kung aksidente yun, sigad din yun. Hindi ba naalam yun? Another thing, kung God si Jesus Christ, bakit hindi niya pinigilan kasi mamatay sa krus? Kasi hindi mapupulfill yung... Kasi hindi mapufulfill ang plano na siya ang kabayaran ng kasalanan at kapatawaran ng kasalanan natin. Ang tanong doon, ibig sabihin, inalaw niya rin yun, yung mga tao na yun na siya ipako sa krus. Kung hindi niya inalaw, bakit nangyari? Nasusundan niyo mga kapatid? Okay. Next, Ephesians chapter 1, verse 11. Ano sabi sa Ephesians 1:11? Ito naman, it talks about the counsel of God. Ang sinasabi niya. Ephesians 1. In Him we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Kita niyo? Sabi niya, diba? Very clear. Also, we have obtained an inheritance having been predestined. Yung word ng predestined, pag-aaralan natin yan. Having been predestined, having been planned by God, predetermined by God according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Ano ibig sabihin ng counsel? Di ba bisa meron din tinatawag na counselor? Di ba? Ibig sabihin, after the advice, after the plan, after the act of God. Sinabi niya na before everything would happen, He knows it already. So kaya kung ano man ang nangyayari sa mundo natin ngayon, kung ito'y nagre-recession, hindi nakataka-taka yan. Kasi sinabi naman, di ba sa Romans, this world is meant to be corrupted. At talaga madi-destroy. Kaya lang, na mananahimik lang tayo, hindi naman. We should ask God to give us wisdom and pray for God to give us strength sa mga nangyayari. Yun yung ating... Another thing, Hebrews chapter 6, verse 17. Anong sabi sa Hebrews chapter 6, verse 17? Hebrews 6:17. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to their once was promised, He confirmed it with the oath. 17, right? 6:17. Yan. Diba? Sabi niya, in the same way, God desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of His purpose interposed with an oath. Ibig sabihin, sabi niya dito, pag sinabi mong unchangeable, hindi nagbabago ang kanyang purpose. What the counsel of the Lord, what the purpose of the Lord might stand no matter what will happen. Ibig sabihin, hindi mo kayang baguhin ang purpose ng Panginoon in eternity. Nobody would dictate God. Hindi mo pwedeng diktahan ang Diyos sa kanyang purpose. Hindi natin siya pwedeng diktahan. Kahit anong gawin mo. Pag sinabi mo pwede mong diktahan ang Diyos, mataas ka pa sa Diyos. Di ba? Mas mataas ka pa sa Diyos noon kapag diniktahan mo yun. So, can anyone dictate God? No. If you can dictate God, then you are higher than God. Now, that's why He is our God. That's why He is our Master. That's why He is our Sovereign Lord. Because nobody would dictate kung anong gusto niyang gawin. Walang sino man ang pwede magdikta sa plano ng Diyos sa buhay ng isang katauhan at sa buong mundo. Okay, next. Anong sabi niya pa dyan? Acts chapter 4, verse 28. It talks about counsel. So it was related to the election of God. We studied about the purpose. The second is we studied about the counsel. And part of that counsel in verses Acts 4:28. Acts chapter 4, verse 28. Acts 4:28. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Sabi niya, to do whatever your hand in your purpose predestined to occur. Dito sa verse na to, kung papansinin niyo, medyo, sabi niya, ano yung ibig niya sabihin dito na? Kasi sa verse 27, for truly in this city, there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed both Herod and Pontius Pilate along with the Gentiles and the peoples of Israel,
to do whatever your hand. Yung sinasabi niyang to do whatever your hand is he's talking about the Lord. Kay God, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. So, naalala niyo? Even nga kay sino naglagay sa trono? Sino yung hari ng Babylon? Si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Sino naglagay sa trono kay Nebuchadnezzar? Naalala niyo ba kung sino naglagay sa trono kay Nebuchadnezzar? Maalala niyo po ba? Sino nakakaalala sa inyo? Sino naglagay sa trono sa kanya? Kay Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, di ba kalaban ng mga Israelites? Yan yung nagpahirap sa mga Hudyo. Sino naglagay sa kanya doon? May natatandaan ba kayo kung sino naglagay? Tingnan nyo, Jeremiah 27, verses 5 to 6. Okay, wag mo ng Jeremiah, Daniel muna. Daniel chapter 2, verse 21. Verse 21. So, this suggests that God's choice is based on counsel and deliberation, guided solely by His infinite wisdom. Ibig sabihin, God never suggests, God never counsel His purpose by something else, but it is according solely by His infinite wisdom. So, anong sabi sa Daniel chapter 2, verse 21? He changes times and seasons, He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Verse 22. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. 23. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made me known to me what we ask of you. You have made known to us the dream of the king. Okay. Pero pag tinan mo, sa verse 21, 23, nag-contradict sa verse 21. Kasi sabi niya sa 21, it is He who changes. Sino nagbabago ng oras? Sino ba nagbabago ng oras? Si God. It is He who changes times. And the epoch. Ano yung epoch? Ano sa inyo translation nyo? Seasons. Siya ang kaya tayo dito, meron tayong 4 seasons. Di ba? Meron tayong winter. Ano sunod sa winter? Spring na. Malapit na. Spring, yan ang pinakagusto ko sa lahat ng season. Kasi green, malamig, okay lahat. Sabi niya doon, meron tayong 4 season. Winter, spring, summer, and kaya meron katang every winter, spring, summer, fall. Di ba may kantang ganon? Sino ang nagbabago nun? Si God. Sino ang nagbabago ng oras? Oh, ngayon, tanungin nyo, dapat hindi naging magulo yan. Sino nga nagbabago? Di ba si God? Naalala nyo si Daniel? Di ba dito binilanggo si Daniel? Pinarusahan sila ni Nebuchadnezzar? Pinarusahan sila, di galit na galit sila. Nanalangin sila kanino sila nanalangin? Di ba kay God? Tapos naalala nyo sa Daniel na tumayo sila sa katotohanan na huwag kumain ng mga pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan. Naalala nyo na to. Ngayon, siyempre, sino yung gusto nilang sambay si Nebuchadnezzar? Sabi ni Nebuchadnezzar, sambahin niyo ako. Tanong, sino naglagay kay Nebuchadnezzar? Jeremiah 27, tingnan nyo. 27 verse 5. Verses 5 to 6. Ang layo nun, nasa Daniel tayo. Ang Old Testament yan ay kwento ng Israelites kung paano naging tapat si God. Tingnan nyo sa Jeremiah 27. Kita nyo? Verses 5 to 6. Ano sabi? Pakibasa. 5 to 7. With my great power and outstretched arm, I made the earth and its people and animal that are no it, and I will give it to anyone I please. Now I will give your countries into the hand of my servant. Sino? I will give your countries. Verse 6. Verse 6, now I will give all your countries into the hand of my servant Nebuchadnezzar, king of Babylon. I will make even the wild animals subject to him. Kita nyo, sino nagbigay?
Ang bigat, ano? Kita nyo? Lahat ito, pinangyayari ng Panginoon kasi may purpose siya, may itayag siya. Hindi makikilala ang power ni God kung wala sa kakontra. Hindi nyo malalaman that God is holy kung walang unholy. And you will never God that's faithful if there's no unfaithful. Tingnan nyo. Di ba kanina doon, kalaban ni Daniel. Si Daniel, servant ni God. Di ba? Prophet ni God. Kalaban niya. Sino kalaban ni Daniel? Si Nebuchadnezzar. Ang problema, sino naglagay kay Nebuchadnezzar? Okay, basahin niyo ulit. Sino may Tagalog dyan? Anong translation at Tagalog yan? Okay, so pakibasa nga. Jeremiah 27, verses 6 to 11. 6 to 11, Pastor. Mm. Ang lahat ng lupain ko ay pinasiya ko ibigay kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia na aking dito. Binigay ko rin ang mga hayop sa para upang maglingkod sa kanya. Sino nagbigay daw? Si God. Binigay niya ang mga hayop o kahayupan sa parang para maglingkod kanino? Sa Kanya. Sino Kanya? Tuloy niyo yung basa. Lahat ng bansa ay maglilingkod sa kanya. Sinong Kanya? Tignan niyo, lahat ng bansa maglilingkod sa Kanya. Kasi powerful ang Babylon, ha? Pero hindi pa nangyayari yan. Mangyayari pa lang yan. Kaya pagdating ng Daniel, nangyari na. Powerful ang Babylon. Anong sunod? Sa kanyang mga anak at pangako hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Sino magpapabagsak sa kaharian din niya? Ibig sabihin, pinlano na ng Diyos na itayo si Nebuchadnezzar, pinlano na rin ng Diyos na ibabagsak siya ni God. Nakita niyo? O, tuloy niyo yung basa. Pagdating ng panahon iyon, ang kaharian naman niya ang alipin ng mga hari at bansang makapangyarihan. 8. Ngunit ang alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at hindi papailalim sa kanyang pamamahala ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan. Kita niyo ha? At salot. Sabi ng Panginoon, inilagay kita ni Nebuchadnezzar lahat ng mga kahayupan ng hayop ay magpapasakop sa iyo. Lahat ng mga bansa na hindi magpapasakop sa iyo, ang sabi ng Panginoon, parurusahan ko. Nakuha niyo po mga kapatid? Naglulukuhan ba yung verse? Naglulukuhan ba yan? Tingnan niyo. Huwag niyo, tatanggalin na natin yan. Yan ang sinasabi ko na pag hindi natin nakita yung kabuuang history ng Bible, mabibindang tayo. Kaya nga yung buong isang Bible, yan ay isang book na hindi nagkukontra-kontra, may plano siya. So the first thing, ang biblical terminology natin is purpose. God's purpose might stand. Right? God's counsel could not be dictated by anyone. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos. So tanong, sino naglagay kay Nebuchadnezzar? Sige. Bakit niya nilagay? Para makita yung power niya. May highlights. Kasi alam niyo, hindi ma-highlight yung kapangyarihan ng Panginoon kung walang kontrabida. Kaya pagdating ng Daniel, natupad ba yung Jeremiah yan? Yung Jeremiah yan ay natupad pagdating kay Daniel. Kaya si Daniel, naging alipin. Anong ginawa? Ginamit ng Panginoon si Daniel para tumayo at mag-stand sa katotohanan para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ibabagsak din kita, Nebuchadnezzar. Hindi pa nangyayari yung Jeremiah. Sabi ng Panginoon, babagsak ka rin. Nakukuha niyo po? Kaya sumunod sa kay Babylon, anong bansa? Medo-Persia. Ang Persia at saka yung Media na tinatawag. Pagkatapos nun, sabi ng Panginoon, babagsak din kayo. Anong sumunod na nanalo sa kanila? Yung Greece. Pagkatapos sa pamumuno ni Alexander the Great, babagsak ka rin. Pagkatapos nun, bumagsak sila ng mamayagpag ngayon ng Roman Empire. Mayroon tinatag na Old Roman Empire at saka yung tinatag natin na the revealed Roman Empire, yung pagtayo ulit. So lahat yan, sinabi ng Diyos. Pero nangyari na ba yung dati? Hindi pa. Kaya gusto niya lang sabihin dito, nobody could dictate my counsel. Huwag niyo akong didiktahan kasi ako ang Diyos niyo. Kung nadidiktahan niyo ako, magpalit tayo ng katungkulan. Magpalit na tayo. Ikaw na ang Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Minsan ang hirap tanggapin ng mga verses, ano? Bakit ganun? Parang, di ba si Nebuchadnezzar pasaway? Di ba pasaway? Agree ba kayo na si Nebuchadnezzar masamang hari? Nakuha niyo mga kapatid? Gusto niyang ipakita dyan, ang counsel ng Diyos, hindi mo pwedeng diktahan. Another thing, foreknowledge. Anong ibig sabihin ng foreknowledge? Ang ibig sabihin ng foreknowledge is, alam niya na
bago pa mangyari. Sino sa inyo nakakaalam na bukas ay buhay pa kayo? Buhay ka pa ba bukas, Benji? Alam mo ba yun? Baka umiyak si Ria. Di ba? Sabi ng iba, may mood ka, katok mo na ako. Okay. Walang nakakaalam, di ba? Sino nakakaalam lang? Si God. So, another thing, the first word is purpose, counsel, and the second one is foreknowledge. Ano ba yung tinatawag nating foreknowledge? Ang word na foreknowledge, dyan nakuha yung word na ginusto. God knows it before pa. God know beforehand, in advance. Yan ang ibig sabihin niya. That before He created everything, before nangyari isang bagay, alam niya na. Inalam niya na lahat yan. Okay, 1 Peter 1:20. Ano sabi niya sa 1 Peter 1:20? 1 Peter. Saan ba yung 1 Peter? Okay, verse 2 muna para mas maganda. 1 Peter, pwede makibasa. 1:2. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, purely sanctifying the work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling of His blood. Grace and peace be yours in abundance. Okay, thank you. Sabi niya, according to the foreknowledge of God the Father, ano yung word ng foreknowledge? According to the knowledge beforehand, in advance. Yan ang ibig sabihin niya. According to the foreknowledge of the Father, by the sanctifying work of the Spirit. Nakita niyo yung Trinity dyan? Tama niyo? According to the foreknowledge of the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey what? Jesus Christ, be sprinkled with His blood. May grace and peace be yours in the fullest measure. So, ang gusto niya sabihin dito, according to the foreknowledge. Ibig sabihin, alam niya na, bakit ginamitan niya ng to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. Ibig sabihin, alam niya, mamamatay pala si Jesus Christ. Okay, follow up natin yung question na yan. Kung alam niya ba talaga? Alam niya ba na before pa-create ng mundo, before God created the world, does God knows that Christ would die on the cross of Calvary? Alam ba ng Ama na si Jesus Christ ay mamamatay bago palikhay ng mundo? Are you sure? Sigurado kayo? Alam na ba ng Ama na si Jesus Christ ay mamamatay before He created the world? May purpose siya. Okay, ano sabi niya sa 1 Peter 1:20? Ano sabi sa 1 Peter 1:20? He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times of yours, for your sake. See? Verse 20, He was chosen or foreknown before the foundation of the world. Tingnan niyo yung 19 para mas maganda. Verse 18 pala. Pakibasa din sa verse 18. Verse 18, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your fertile way of life, inherited from your forefathers. Verse 19, but with the precious blood as of a lamb, unblemished and apostles, spotless the blood of Christ. So, sabi niyo sa 18 and 19, hindi kayo niligtas sa inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng silver or gold. Kayo ay niligtas ng Panginoon, or ano sabi niya dito? Way of life from your forefathers. But kayo ay niligtas ng Panginoon from His precious blood. Verse 19. As of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. Yung 20 sabi niya, for He was chosen before the foundation of the world. I thought very clear. Klaro, malinaw. Na si Jesus Christ pala, bago pa lalangin ng mundo, pinlano na ng Diyos, alam na ng Diyos, pinili na ng Diyos na mamamatay para sa inyong kaligtasan at para sa kaligtasan ko. So, hindi dapat pinagtatakaan kung bakit namatay si Kristo. Nakuha niyo po? Ngayon, sasabihin niyo, bakit pasto parang ganun? Yan ang problema pag hindi natin nalaman ang buong istorya. Diba? So, hindi katakataka. Kasi unang-una, it was already planted by God.
that the Lord Jesus Christ will die for our sin. Yan yung pinaka maganda pong makita natin. That the Lord Jesus Christ will die for our sin. Acts chapter 2 verse 23, di ba? 23, yun na yung cross reference kanina, yung binasa ko sa inyo. Na si Jesus Christ ay ipinako ng mga masasamang tao so that the purpose of God will be fulfilled. Diba? Acts 2:23. Alam ko, nabasa nyo kanina yan. Basahin natin ulit. Anong sabi sa 23? Pakibasa nga rin yan. Acts 2:23. Naunahan ka ni... Magpapasa. Aha. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Akala mo ba namin, with the help of wicked men, put him to death. So that, ano sabi niya? Anong verse 1? And that by the purpose and foreknowledge of God, sabi niya, this man, he's talking about the Lord Jesus Christ. Sabi niya, with the help of this wicked man, ay ipapako siya sa krus. Bakit? To fulfill his purpose. Ano yung purpose niya? That before the foundation of the world, the Lord Jesus Christ will die for your sin and for my sin. Ngayon yun naman nabasa yung mga verses na yan. Nakita niyo mga kapatid? Ha? So, ang Bible, it is a divine drama. It was already planned by God, and you cannot defeat God. Job chapter 39, verse 2. Tingnan niyo. Anong sabi niya? Chapter 42 yata. Hindi naman nagkamali. Job. Okay, verse 42, verse 1. Actually, bago kayo mag-42, chapter 42, ito yung kwento ng pagkukwestiyon ni Job kay God. Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Naalala niyo si Job, di ba? Matinong tao. Mabait si Job, di ba? Masunurin siya. Walang ano. Kaya ang sabi sa kanya ni Satan, yan ba yung pinagmamalaki mong servant mo? Yung matino, blameless, walang masabi lahat ng tao sa kanya. Anong sabi ng Panginoon? Sabi ni Satan, pwede bang pakailaman ko siya? Nasundan niyo mga kapatid? Nung pinakailaman siya, anong sagot ni God? Okay, gawin mo lahat, Benji. Pero huwag mo lang siyang papatayin. Ang tanong, sino ang nag-control sa desisyon ni Satan? Ang Diyos. Right? Nakukuha niyo mga kapatid? Sino nag-control sa desisyon niya? Sabi ni Satan, okay, gawin ko. Pero sagot ng sandali. Gawin ko lahat, pero ang sabi niya, huwag mong papatay. So, sinunod ba ni Satan? Alam niyo mas kung meron mang masunuring tao sa lahat dito, si Satanas, hindi tayo. Sa totoo lang, tayo nag-fail pa. Pero si Satanas, kung ano gusto ni God, sinusunod niya. Ay, ikaw. Nakuha niyo ibig sabihin mga kapatid? Nung sinunod niya ba talaga si God? Sinunod niya? Di ba hindi niya pinatay ang buhay? Nagkagulo-gulo yung buhay ni Job. Nung nagkagulo-gulo na sabi niya, Panginoon, bakit mo ginagawa to? Kaya ang book of Job, ang question is, why do the righteous suffer? Kristiyano ako, naglilingkod ako sa inyo, bakit ako nagsasuffer? Gusto niyo malaman ang buhay niyo, basahin niyo yung Job kung yan ang nararanasan niyo. Kaya ngayon, kaya sabi ng Panginoon sa Job chapter 37, 38, 39, nasaan ka nung ipinanganak ang kambing? Nasaan ka nung ipinagdidedi ang bear? Nasaan ka nung nagkaganito? Nasaan ka? Di ba? Sabi ni Job, eto na. Nasaan ka nung likhain ng mundo? Sabi ni God. Nasaan ka nung nagkaroon ng ganito? Hindi masagot ni Job. Kaya ngayon, ang sagot ni Job, eto sa chapter 42, verse 1. Anong sagot niya? Then Job answered the Lord and he said, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. See? Ito. Dahil napahiya na si Job hindi niya na alam ang sasagot niya. Talagang katotohanan lang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Anong sagot niya? Lord, I know that you can do all things. And there is no purpose of yours can be thwarted. Ibig sabihin, pwedeng
Mag-twist o mabaliktad. Nakita nyo na ngayon mga kapatid? So ngayon kung may pinagdadaanan ka, meron kang mabigat na suliranin, tandaan natin, may layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Na minsan, ang hirap. Bigyan ko pa kayo ng sample. Okay, may question kayo bago tayo magpatuloy? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Lahat ba sa iyo? Tandaan nyo si Jacob, meron pa bang hihigit na masakla sa buhay ni Jacob? Si Jacob, sorry. Job. Ilan yung kanyang anak? 10. Namatay lahat. Alam niyo na yung kwento, di ba, kay Job? Buti sana kung namatay yearly. And this. Seconds. Hindi pa, sabi doon, no? Ano sabi niya doon? Okay, pasok. Anong sabi niya doon? Hindi pa raw natatapos magsalita. Di ba, kunwari ako si Job. Sample lang, ha? Okay, sample natin. Dadrama natin ng konti. Sabi niya, hindi pa raw natatapos magsalita yung servant niya. Anong nangyari? Sabi, halimbawa ko yung servant, mahal na Job, mahal na Job. Namatay ang, sabi niya doon, bumagsak yung kaharian. May sumugod ng mga ng mga Chaldeans. Kinuha lahat pinatay lahat ng mga tauhan mo. Right? Mamaya-maya naman, mahal na Job, hindi ka ba natatapos ng salita? Eto, sumunod na naman isang servant. Sumagot naman si tatay, sabi niya, mahal na Job, yung lahat ng mga kahayupan mo, kinuha. Yung sinisin, yung mga hayop mo, talagang dinala lahat, mga kamelyo. Hindi ka pa natatapos ng salita. Sumagot na naman si Benji, yung pangatlong servant, mahal na Job, bumagsak yung bahay nyo, yung 10 anak nyo namatay. Seconds yung pagitan, mga kapatid. Bakit ko nasabing seconds? Hindi pa sinatatapos ng salita. Ayan na naman isang servant, problema na naman. Hindi pa natatapos, ayan na naman. Di natapos na, no? Pagkatapos nun, siyempre, mawalan ka ng isang anak, masaya ka. 10 yung nawala sa kanya. Wala lahat. Wala pati kayamanan niya, wala na lahat. Ninakawan sa pinatay ang servant niya. Okay na. Well, the next time, ano nangyari? Sumunod na yun. Nagkaroon siya ng pigsa. Simula ulo hanggang sa talampakan. Sino sa inyo nagkaroon na ng pigsa? Timernan, ako nagkaroon ng pigsa sa tuhod. Ay, hindi ako makaupo ng gano'n, no? Yung ano? Napakasakit talaga. Lalo na kapag tatlo yung mata, ang laki. Talagang, ang hirap, isa lang yun. Alam niyo yung pigsa, di ba? Minsan uso yun, sumisibol yan pag tag-init. So ngayon, isa lang yun. Kay Job, ilang pigsa? Tad-tad. There's no space. Simula ulo, kaya nag-shave siya. Tapos alam niyo kung saan siya natulog? Sa abo. Okay na no? Nawala na sa lahat. Okay na. Alam niyo mabigat pa? Iniwanan siya ng tatlo niyang kaibigan. Hindi lang yun Ang pinakamatindi pa sa Job chapter 1 and chapter 2, kinurse siya ng asawa niya. At higit sa lahat sinabi niya, nasaan na? Kala ko, mabuti ka. Anong sagot ng sumunod? I-curse mo yung Diyos mo. Pero anong sagot ng Panginoon? Job chapter 1, verse 22. Sa lahat ng nangyari sa buhay niya, tinan niyo yung Job chapter 1, verse 22 and 23. May Tagalog ba yan? Ayun, kaya pwede makibasa. Job 1. Sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, ito. Job chapter 1. Mas masarap basahin ng Tagalog, alam mo, talagang may hinanam mo talaga Chapter 1. Verse 22. Hanggang 23. 22. Sorry, 21 and 22. Okay. Ang sabi niya, "Ubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh sa kabila ng mga pangyayari nito. Hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala sa kanya." Grabe, hindi ko makaya yun. Ito talaga. Nawala lahat, sabi niya, Panginoon, nangyari lahat sa akin, sabi niya, hubad akong dumating sa mundong ito. Babalik ako sa inyo, wala rin dala. Pupurihin ko kayo sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Ang bigat. Minsan, pinu-question natin ang God. Kaya pagdating niya sa chapter 42, nireview siya kasi madugunan nangyayari sa kanya. Ano sabi sa kanya? Totoo ang Diyos. No man can thwart the plan of God. Hindi mo kayang baguhin. So, nangyayari yon, binalik ng Diyos ang kanyang 10 anak.
Nanganak ulit yung asawa niya, hindi na na-record masyado kung sino yung mukha o ilan, pero binalik yung 10 niya. Minsan nakikita natin ang buhay na parang unfair siya. God is not unfair. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi siya nagkakamali sa iyo. Hindi siya nagkamali sa akin, hindi rin nagkamali sa iyo. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, may pinagdadaanan tayo. Alam lahat ng God. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kita niyo yung response niyo? Ang bigat no? Pero alam niyo. Kaya nga, sikat sa buhay natin. That is the word for knowledge. Ano naman ang sinabi niya sa Romans chapter 8? Chapter 11, 8:29. Romans 8:29. Sabi niya sa Romans 8:29. Romans 8:29. Yan. Yan yung karugtong ng Romans 8:28. 29. Sino po nakakita? Pakibasa po. Sapagkat sa simulat mula pa yan na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino yung magiging kanya. Ay talagang, alam niya na. Kaya ba natin gawin yun? Wala naman. Alam niya na kung sino ang magiging kanya sapagkat yan ay pinlano na ng Diyos. Okay, Romans 11:2. Angat lang kayo ng konti. Sa Romans 11, verse 2. Anong sabi sa Romans 11, verse 2? God did not reject his people whom he foreknew. Don't you know what the scripture says in the passage about Elijah? How he applied to God against Israel. See? So, nakita niyo yung Romans chapter 11, verse 2. It's a very clear na, sabi niya lang, God has not rejected His people whom He foreknew. Hindi ni-reject ng Panginoon ang taong ito na alam niya na noon pa'y itinalaga niya na. Or do you not know what the scripture says in the passage about Elijah? How he pleads with God against Israel? So pag sinabi niya ganon, sabi niya, Lord, they have killed your prophets. They have torn down your altars, and I alone am left, and they are seeking my life. But what is the divine response to him? I have kept myself 7,000 men. Nakuha niyo yung ibig sabihin niya doon mga kapatid? Nakita niyo yung verse 4? Sabi niya sa verse 3, katulad na nangyari kay Elijah. Ano yung nangyari kay Elijah? Sa dating sa verse 4, sabi niya, I have kept myself 7,000 men whom not bowed than me to Baal. Tanong ko mga kapatid, alam ba ng 7,000 na to na sila hindi magyuyuko kay Baal? Hindi nila alam. Si God ang nagsabi sa kanilang, huwag kayong yuyuko. Nakukuha niyo mga kapatid? Ito yung passage nito, ito yung nasa Old Testament nangyari. Inilagay dito sa Book of Romans para patunayan na ang purpose ng Diyos ay hindi pwedeng basagin. Na ang purpose ng Diyos ay hindi pwedeng diktahan. Na ang purpose ng Diyos ay hindi mo pwedeng baguhin. Yung 7,000 men na yan, hindi nila alam na sila ay gagawin yan. Pero sabi ng Panginoon, ano sabi niya? I have torn down your altars and I alone am left, and they are seeking my life. But what is the divine response? Nakita niyo yung word na word? Divine? Pag sinabi mong divine, he's talking about what? God. What is the divine response? Sabi niya doon, verse 4, I have kept myself 7,000 men who have not bowed down to Baal. Si Baal ay isa sa mga Diyos-Diyosan. Na hindi sila magbabow down sa Diyos-Diyosan. Okay, meron po ba kayong question? Sa susunod, pag-aaralan natin yan ng part yung election, predestination, at saka yung will, at saka yung good pleasure. 7 yan. Lahat na related sa terms ng election. So, meron kayong question po, doon muna sa word na foreknowledge. Meron na ba naglalaro sa isipan ninyo ngayon? Sa susunod na linggo, lalo na maglalaro yan. Meron na ba naglalaro sa isipan nyo? So, clear? Clear po ba sa inyo? Klaro? May question po kayo? Okay, klaro. Baka pag-uwi nyo, saka kayo mag-discuss. Hindi ko talaga maintindihan yun. Ngayon pa lang itanong na natin.
May tanong kayo? May tanong ka, Brother Ronald? Rhea, wala pa ba? May tanong? So, Pastor, alam na rin po ng Diyos kung sino yung magiging believer tsaka non-believer. Buksan niyo sa John chapter 6. Alam niya. Kasi alam niya na, di ba? May pinili na siya, di ba? Alam niya na. Before pa. Kahit si Judas nga, alam niya si Judas, ang sabi nila kung hindi raw ipinagkanulo. Sino nagkanulo kay Jesus Christ? Sabi nila, kung hindi sana nagkanulo si Judas, hindi pinako sa krus. Ay, yung palang before the foundation of the world, pinlano na namamatay si Kristo. Ibig sabihin, may gagamitin siya. Sa Acts chapter 6, pero tingnan niyo muna yung John chapter 17, verse 12. Baka sasabi naman ni Rhea dyan sa tulad, ay di mo natin mag-evangelize, ay hindi pwede yun, mali yun. Mag-evangelist tayo, tas kay utos ng Diyos yun. Pero hindi natin na nangahawakan na tayo magliligtas sa tao, pero mag-evangelize tayo. Kasi ang nagliligtas tao ba ang Diyos? Ang Diyos. Ang trabaho lang natin, mag-share ng word of God, mag-witness. Pero yung kaya maraming nadi-discourage na evangelist, ang dami ko ng share, pero walang tumanggap. Bakit ikaw ba nagpapatanggap? O, ikaw ba nagliligtas sa tao? Hindi. Hindi nga natin alam kung sino yung mga pinili. Kaya tayo, mangaral lang na mangaral. Anong sabi niyo muna sa John 17:12? Pakibasa, Bendy. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that the scripture will be fulfilled. Sabi niya, when I was with them, si Jesus Christ ang nagsasalita niya na, when I was with them, no one get lost. Wala naman, except, ibig sabihin, meron isang nawala. Except the one who is doomed to destruction, that the scripture of my fulfilled. Sino yung isang tinutukoy niya? Si Judas. Alam ba ni God na si Judas ang gagamitin talaga para i-betray si Jesus Christ? Kaya sabi ng iba, ligtas ba si Judas? Hindi daw ligtas kasi nagpakamatay. Hindi po. Talagang hindi sa ligtas. Pero sasabihin mo, nagpakamatay siya kaya sa hindi ligtas, ay, ibang usapan yun. Hindi talaga sa ligtas, talaga wala, nagpakamatay talaga siya. Yun ang kanyang destiny eh. Yun yung kanyang ginawa. Pero sabihin natin na, ay, ang taong niya nagpakamatay, sigurado hindi ligtas. Hindi natin pwede i-judge ang salvation ng tao. Nagpakamatay siya, nagbigti siya, hindi dahil hindi sa ligtas. Umpisa pa lang, hindi talaga sa ligtas. Sabi niya doon, that the scripture might be fulfilled. Nakukuha niyo ba? He was destined to be doomed. Saan? Sa impyerno. Hindi talaga siya ligtas. Magtatanong dyan ang next follow-up question, paano siya naging disciple? Ang word na disciple is different from the word disciple sa panahon natin ngayon. Ang disciple noon is follower. But it doesn't mean na follower ka, ibig sabihin Kristiyano ka. Magkaiba yun. Ang disciple kasi ngayon, ang term ng disciple, uy, Kristiyano, disciple, iba noon. Tagasunod ni John the Baptist, tagasunod ni Kristo, yun ang word na disciple nun, taga follower. But it doesn't mean that you're a follower, you are a disciple. Marami kang mga verses na disciple, baka magugulat kayo. Hindi ibig sabihin disciple ay Kristiyano. Ang word na disciple ay tagasunod. Pero hindi ibig sabihin na sumusunod ka. Kaya sa feeding of 5,000 ang daming mga disipulo. Sumusunod, Kristiyano ba hindi? Para kumain. Para i-test ang kanyang power. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya yun ibig sabihin nun. So, dyan, isa pang mga plano na pagdating doon sa John chapter 6, sa John chapter 6, verses 47 to 66, basahin niyo po yan. John chapter 6, verses 47 to 66, yung tanong ni Rhea nandun. So, ibig sabihin alam na ng Diyos kung sinong tatanggap at saka hindi. Yung ba? Yes, alam niya. Alam niya na kung sinong Kristiyano at saka hindi. Kaya nga sabi niya rin, ang lahat ng akin, lalapit sa akin. Ang lahat ng anak ko, sigurado makikinig sa akin. Kaya hindi ka nakikinig, hindi ka kasi anak mo. John chapter 6, basahin niyo po. 45 muna hanggang 65, 66. So, kahit ano po para gawin natin, i-share yung isang tao, pag-pray, wala po Okay, kahit anong gawin mong share ng isang tao, wala magagawa kung hindi sa kung nakadistin siya. Yes. Kasi ang trabaho natin, hindi para magpaligtas ng tao. Ang trabaho natin is to obey God. Nakuha niyo po? Ang trabaho natin is to obey God para hindi siya paligtasin. Sundin lang si God. Ano ang pinagutos niya? I-share ang good news. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga ligtas ay yung mga pinili ng Diyos.
Kaya dito, ang resulta nito, hindi ka magyayabang. Oh, ang dami ko nang nadala sa Panginoon. Di ba maraming mga churches na gano'n? Ako nang galing sa churches na gano'n. Pastor, ang dami ko nang nadala sa Panginoon. Ibig sabihin, ikaw naligtas. Nakuha niyo? Yun yung pasasalamatan natin, hindi dahil na maraming tumanggap. Ang pasasalamatan natin kasi ginagamit ka ng Diyos para mag-obey sa Kanya. Si Kristo ang nagliligtas, kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos para mag-obey, hindi para magligtas ng tao. Nag-evangelize tayo, hindi para magligtas, para mag-obey. Kasi sino nagliligtas? Sino ba nagliligtas sa kaluluwa? Si Jesus Christ. Ay kung hindi pala ikaw, ngayon alam na natin. Kung hindi ikaw nagliligtas, huwag ka ma-discourage. Kung nagsisita na nagsisir, walang nagliligtas. Okay lang yun. Kasi ang ginagawa mo naman, nag-uubig ka sa utos ng Panginoon to share. Pangalawang question, sino hindi natin magpipray kasi alam niya na. Di ba? Maaaring yan. May sinabi ba sa Bible na huwag ka mag-pray? Wala. Sinabi ng Diyos, mag-pray ka. Mag-pray ka. Utos ng Diyos na mag-pray ka. Once you never pray, you made a mistake and you committed sin. Kaya sabi niya sa 1 Thessalonians 5:16, as your opportunity, ano sabi niya doon? Pray without ceasing. So, that is a command. Pero sinabi niya mag-pray tayo, kung alam niya na noon, bakit pa tayo mag-pray? Kaya tatanungin kita ngayon, anong purpose ng prayer mo? Bakit ka nag-pray? Doon papasok yun. And Matthew chapter 6 verse 8, ang sabi niya, before you ask, God knows your needs. Di ba? Sinabi niya yan? Bago ka humingi, alam niya na needs mo. Pagdating sa verse 9, sabi niya, manalangin ka ng ganito. Kung wala rin utak mo, bakit ganun? Alam na ni Jeffrey ang needs ko, bakit niya pa ako pag-prayin? Bakit niya pa ako nito sa mag-pray? Para malaman mo sa sarili mo na ang lahat ng natatanggap mo through prayers, si God ang nagiging source, hindi ka. Nakukuha niyo? Hindi ka magyayabang. Kasi si God ang source ng lahat ng kasagutan ng panalangin mo. God answers your prayer according to His purpose in it. Nakukuha niyo pa? Ganun siya. Hindi niya pinagbabawalan mag-pray, iniuutos niya. Iniuutos niya rin mag-evangelize. But the point is, we're trying to connect yung scripture na hindi nagkakagulo-gulo. Nakukuha niyo? Kasi may mga belief na ganito kami, ganito. Eh, paano pag binitawan mo yung mga verse na binanggit ko? Di ba? Kung contradict na yun sa iba? Hindi nagko-contradict ang scripture. Nagko-contradict yan kasi the way you interpret the Bible, yun ang problema. So, walang bawal ang evangelism, iniuutos, walang sinabing bawal mag-pray, pinag-uutusan tayo mag-pray. Pero alamin natin kung bakit natin ginagawa yun. Ang maitataas lang natin, yung Diyos Ama natin. The Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. So, sa susunod, kung meron kayong question ulit, punta kayo sa akin, kausapin niyo ako, dial 911. So, okay, tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat sa kabutihan niyo sa amin. Kayo po nawawabigyan namin ng kalulatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so next time, pag-usap, sundan niyo ako mga kapatid. Sundan niyo to yung lesson na to, napakaganda. So, see you po next Sunday.